Sabi nga nila, ang pangingibang bansa ay parang isang sugal ng pamilya, lalo sa mag-asawang nagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, ay pwedeng malagay sa alanganin ang magandang pagsasama dahil kailangang lumayo ng isa, na kahit pilit magpakatatag, ay likas na tao lamang na anumang oras ay pwedeng magbago. Ating tunghayan ang kwento ng isang mag-asawa na itago na lang natin sa pangalang Erica at Marlon. Hindi pa rin nawawala sa mag-asawang Marlon at Erica ang oras ng lambingan tuwing malamig ang gabi para tugunan ang likas na pangangailangan ng bawat isa. Ang lambing ni Marlon kasama ang bawat haplos at halik sa misis ay naging sapat para maging masaya to. Napahiga si Marlon sa tabi ng maganda niyang misis. Nagbitaw ng malambing na I love you, hon, bago tuluyang nakatulog. Naiwan namang gising si Erica at nakaharap sa mister. Pinagmamasdan ang mabait at maunawain niyang asawa bago siya tuluyang dapuan ng antok hanggang sa makatulog. Ganito ang mga gabi nilang mag-asawa nung sila ay nagsisimula pa lang bilang mag-asawa. Lahat naman ay nabibigay ng kanyang mister, maging ang pangangailangan nilang pamilya. Ngunit isang bagay lang ang medyo hindi sapat sa kanya. At iyon ay ang pangangailangan at haliw na hinahanap niya noon pa. Hindi kasi talaga mahusay ang kanyang mister. Sabi nga niya, ay may pagkakonserbatibo si Marlon pagdating sa kama. Pero dahil mahal niya at napakabuti nito sa kanya, ay inintindi na lamang niya yun at naging abala kasi ito sa kanilang negosyo. Si Erica ay maganda. May taas na 5'8", balingkinitan. Siya yung tipo ng babaeng papangarapin ng mga lalaki. Kung hindi mo siya kilala, ay mapagkakamalan mo siyang isang modelo o artista sa taglay nitong itsura. Ang kanyang mister naman na si Marlon ay isang engineer. Masipag, responsable, maalalahanin, at napakabait. Bagay na nagustuhan sa kanya ni Erica kahit pa malayo ang agwat ng kanilang edad. Bago muna sila nagkatuluyan, ay nagkaroon siya ng 6 na karelasyon. Marami ang nagtaka dahil doble ang edad ni Marlon kay Erica nung sila ay kinasal. Hindi naman yun naging problema kay Erica dahil sa mas naramdaman pa nga niya sa naging asawa ang pag-aaruga at pagmamahal na hindi niya naranasan sa kanyang mga nakaraan. At sa edad na 20, ay sumumpa siya sa harap ng altar kasama ang mahal na mister na nasa 46 na taong gulang na. Hindi naman sila mayaman at hindi rin mahirap. Kaya lang sa simula ng kanilang pagsasama ay naranasan din nila ang mamroblema pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Gusto sana ni Erica na maghanap ng trabaho para makatulong sa mister, ngunit ayaw siyang payagan nito. Nais kasi ni Marlon na magka-baby muna sila at para hindi naman mainip ang misis niya, ay napagkasunduan nilang magbukas ng isang negosyo para malibang ang magandang misis. Kaya lang, dahil hindi pa sapat ang kanilang ipon, ay naisipan ni Marlon na mangutang ng pangkapital sa malapit na kamag-anak. Makalipas ang 1 taon, ay pinanganak na nga ang kanilang unika iha. Masayang-masaya si Marlon dahil napatunayan niya sa sarili na makakabuo pa pala siya ng pamilya. Ang anak nila ang naging inspirasyon ng mag-asawa para magsikap at maitaguyod ang kanilang pagsasama. Naging maayos naman ang takbo ng negosyo. Minsan nga lang ay hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng konting problema. May araw na hindi sapat ang kinikita nila. Dahil mataas ang pangarap ni Marlon para sa kanyang pamilya,
ay naisipan niyang sundin ang mungkahi ng kanyang kumpare na mga ibang bansa, bagay na tinutulan ni Erica. Maliit pa kasi ang kanilang panganay. Isa pa ay hindi siya sanay na wala sa kanyang tabi ang mister. Pero kalaunan ay napapayag na rin ni Marlon ang misis niya at noong taong 1998 ay lumipad siya patungong Middle East upang makipagsapalaran. Nung una ay ayos pa kay Erica ang sitwasyon nila. Pero nang magdadalawang buwan na, ay nangungulila na siya dahil wala ang kanyang mister. Hanggang sa ito ay umabot na ng 4 na buwan. Dito na naramdaman ni Erica ang kulang sa buhay niya bilang babae. At yun ay ang mga halik at yakap ng asawa na gabi-gabi na lamang niyang naaalala at hinahanap. Kaya para maibsan ang kalungkutan, ay natuto siyang asahan ang sariling haplos para matugunan ang pangangailangan niya sa kama. Hindi nagtagal, ay parang hindi na siya nakukontento, pero tinitiis niya lahat yun, alang-alang sa pagmamahal sa kanyang mister. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan na babago sa kanyang buhay bilang babaeng may asawa na. Kada magtatapos ang buwan, ay pumupunta siya sa bahay ng tiyuhin ng kanyang asawa para iabot ang buwanang bayad nila sa perang kanilang hiniram na ginamit nila sa pagpapatayo ng kanilang negosyo. Si Uncle Danny, na kapatid ng tatay ni Marlon, nasa edad 67 na at sa itsura ay halata na talaga ang pagkatanda nito. Siya ang tanging kamag-anak ng mister niya na nakakaangat sa buhay. May malaking bahay at maraming negosyo sa Cebu. Siya ang nagiging takbuhan ng mga kamag-anak at kaibigan nito sa oras ng kagipitan. Mabait at matulungin na tao itong si Uncle Danny kung tawagin nila. Kasama niya ang asawa at mga kasambahay sa malawak na bahay, habang ang 2 anak naman nila ay kapwa nasa Canada na nakatira. Matagal na nilang binabalak na magkasama-sama sa Canada. Subalit ayaw ni Danny dahil busy siya sa mga negosyo, kaya't di niya maiwan-iwanan ang Cebu. Isang bagay lang ang ayaw niya sa tiyuhin ng mister niya. Iba kung makatingin sa kanya. At madalas ay nagnanakaw ng simpleng haplos sa kanyang braso at bewang. Doon lamang siya naiilang pagdating sa matanda. Kung wala nga lamang silang utang dito, ay ayaw niyang makita ang tiyuhin ng asawa. Naalala niya nung panahon na inasikaso nilang mag-asawa ang kanilang pagpapakasal. Iminungkahi kasi ni Marlo na sa photo studio na lamang ni Danny sila magpakuha ng mga litrato. Doon niya unang nakita at nakilala ang matanda. Sa una pa lang, ay ilang na siya dito dahil iba kung makatingin. Parang may pagkabastos ang bawat sulyap nito sa kanya. Hindi naman niya masisisi ang matanda dahil may dahilan to para siya ay pagmasdan ng gusto. Sa ganda ba naman ni Erica, ay tanga lang ang hindi mabibighani sa kanya. Ngayon, ay nasa harapan na siya ng pinto ng magarbong bahay ng matanda. Pinagbuksan siya ng kasambahay at pinaupo sa sofa habang hinihintay ang kanyang pakay. Aminado siya na sa tuwing pupunta siya sa bahay ng matanda ay lagi siyang ninenerbiyos at natatakot dahil hindi siya umuwi ng bahay nang hindi nasisimplihan ng matanda kahit pakasama nila ang tiyahin ng kanyang mister. Nilihim niya ito dahil ayaw niyang magkaroon pa ng gulo. Isa pa ay malaki ang pagkakautang nila dito. Napatayo siya nang bumaba sa hagdan si Danny, ngunit wala ang misis nito. Nalaman na lang niya na nasa Canada na pala ang asawa ng matanda, kaya mas lalo siyang kinabahan. Isa pa, inabot siya ng gabi dahil 4 na oras din ang biniyahe niya mula sa kanilang bahay papunta sa matanda. Ang masaklap pa ay sumabay ang malakas na ulan.
Hindi niya kasi alam na may low pressure nung araw na yun. Sa isip-isip niya ay sana'y pinagpabukas na lamang niya ang pagpunta sa bahay ng matanda. Dito ka lang muna mag-dinner. Nagpahanda ako talaga ng pagkain dahil alam kong darating ka, sabi ng matanda. Hindi naman siya makatanggi dahil walang tigil ang ulan. Isa pa ay natatakot siyang bumiyahe ng gabi lalo't maulan. Wala siyang nagawa kundi paunlakan ang imbitasyon ng matanda. Dito ka na rin magpalipas ng gabi. Delikado nang bumiyahe ng ganitong oras. Sige po, Uncle. Napansin niya agad ang ngiti ng matanda na siya naman niyang kinainis. Medyo asar siya sa sitwasyon niya ngayon. Nagulat pa siya nang lumipat to ng upuan at tumabi sa kanya. Ilang man ay wala na siyang nagawa. Habang panay ang kwento ng matanda, ay pasimple itong napahaplos sa kanyang braso at buhok. Swerte ng pamangkin ko sa'yo. Bukod sa maganda ka na, para ka pang modelo. Salamat po. Matapos ang hapunan, ay napagpa siya ni Erica na mag-shower para makapagpalit. Ugali na kasi niya ang maligo muna bago matulog. Mabuti na lang ay may dala lagi siyang ekstrang damit sa kanyang sasakyan. Matapos makapagbihis, ay bumaba na siya mula sa kwarto at bumalik sa sala na naka-t-shirt at short para makipagkwentuhan, bagay na hiniling na rin ng matanda. Bilang respeto, ay pumunta siya kahit pa ayaw niya. Isa pa ay may utang sila dito, kaya ayaw naman niyang maging bastos sa harapan ng matanda. Habang nagkukwento, ay tumabi na naman kay Erica ang matanda. At kasabay ng pag-upo nito ay ang pagdantay ng kamay sa kanyang tuhod. Nagulat man ay wala na siyang nagawa at hinayaan na lang niya, pero ang lakas ng kaba niya ng mga oras na yun. Sa gitna ng kwentuhan nila ay unti-unti na ring nagiging mapangahas ang matanda. Lalo tuloy lumakas ang kabog ng puso ni Erica at di malaman ang gagawin hanggang sa bigla nitong niyakap ang bewang niya. Inom lang po muna ako ng tubig. Sambit ni Erica na biglang tumayo at nagtungo sa kusina. Habang patungo siya sa kusina, ay medyo natatakot na siya sa sitwasyon niya. Nakangiti naman ang matanda at sinundan siya nito nang di niya namamalayan. Pagkatapos niyang uminom ng tubig, ay muntik na niyang mabitawan ng baso nang biglang mapansin ang yapos ng matanda mula sa kanyang likuran. Dito na naasar ng tuluyan si Erica. Hinarap niya ang matanda at walang sabi-sabing sinampal to sa muka. Kita ang galit sa mga mata niya habang nakatingin kay Danny. Sorry, Erica. Ang ganda mo kasi talaga. At lalo ka pang gumanda mula nang magka-baby ka. Paliwanag ni Danny habang hawak ang kaliwang pisngi. Matutulog na po ko. Pagalit na sagot ni Erica. Maluhaluhang umakyat si Erica sa guest room. Ano ba itong nangyayari? Maluhaluha rin niyang sambit sa sarili. Dahil sa lamig ng mga oras na yon, ay nakatulog na rin si Erica habang iniisip ang nangyaring panglalapastangan sa kanya nung matanda kanina. 2:00 ng madaling araw nang maalimpungatan siya dahil parang may napansin siyang isang haplos sa kanyang binti. Pagtingin niya ay nabungaran niya ang matanda na nasa harapan niya. Mabangon na sana siya, ngunit di siya makakilos dahil nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Dito na siya tuluyang kinabahan at natakot. Anong ginagawa niyo? Bakit po ako nakatali? Biglang tanong ni Erica. Dito na nag-umpisang bumagsak ang luha niya. Kita niya ang ngiti sa mukha ni Danny na alam niyang may balak na masama sa kanya. Shh! Huwag kang matakot, iha. Hindi naman kita sasaktan. Alam kong makikinabang ka rin sa matandang tulad ko at sisiguraduhin kong sasaya ka. Tugon ng matanda sa kanya. Tanging pagluha lamang ang naging sagot ni Erica kay Danny dahil sa higpit ng pagkakatali sa kanya. Namalayan na lamang niya na itinaas ng matanda ang kanyang t-shirt.
At sa puntong yon, ay wala nang nagawa pa si Erica kundi tanggapin ang sasapitin niya. Walang kahirap-hirap siyang napagmasdan ng matanda nang tuluyang makalas nito ang lahat. Pumikit na lamang si Erica habang parang baliw na nagpakasasa sa kanya ang matanda. Ngunit ilang sandali lang ay nais na niyang sabunutan si Danny, hindi dahil sa inis, kundi sa pinamalas itong husay na kahit kailan ay hindi niya napagdaanan sa mister. Ang kaninang luha niya dahil sa pag-iyak ay napalitan ng luha dahil sa labis na aliw at saya. Aminado si Erica na sa matanda lamang niya dinanas ang alapaap na kung pilitin man siya nitong ulitin, ay siguradong hindi niya matatanggihan. Hanggang sa kusang binukas na nga ni Erica ang mga labi upang imbitahang tumugon ang matanda para sa isang makasalanang halik. Ang kaninang hiya at pagkailang ng mistisang misis ay napalitan ng gigil na hindi mapapantayan. Nang gabing yun ay tuluyang nawala sa sarili si Erica. Tuluyan siyang nadala ng uhaw na matagal niyang tiniis mula ng mag-ibang bansa ang asawa. Halos mapayakap siya ng mahigpit kay Danny nang tuluyang kalagan siya nito ng tali. Tuluyang nakalimutan ni Erica ang sinumpaang pangako sa harap ng altar. Tuluyan siyang binalot ng pagkakasala habang nakapikit at nakayakap ang binti sa bewang ng tiyuhin ng kanyang mister. Halos di pinatulog si Erica ng matanda. Makailang ulit siya nitong dinala sa rurok hanggang sa tuluyang humupa ang lahat. Tulog na ang matanda nang lingunin ni Erica. Nakatalikod siya dito habang iniisip ang nangyari sa kanila. Kusa na lamang bumagsak ang kanyang mga luha nang humupa na ang uhaw ng damdamin. Naisip niya agad ang kanyang mister at anak dahil na rin sa kasalanang nagawa. Ano pa nga bang magagawa niya? Nangyari na eh. Ang tanong na lang ay kung ito ba'y ngayon lang o mauulit pa. Ang kasagutan ay di pa rin masabi ni Erica. Hiniling na lang nito sa sarili na sana'y dito na magwakas ang nagsimulang pagkakasala. Hanggang dito na lamang po ang ating storya. At paalam.